Paano kung ang buhay ng halos 300,000 sundalo ay nakasalalay lamang sa isang pangakong binitawan ng isang taong di kayang tumanggap ng sarili niyang limitasyon? Isipin ninyo ang isang buong hukbo, ang pinakamalakas at pinakaprestihiyosong unit ng Nazi Germany na antunting nauubos hindi dahil sa bala ng kalaban, kundi dahil sa isang kasinungalingang binuo sa loob ng isang komportableng opisina sa Berlin. Bago tayo lalong lumalim sa ating pagsusuri, kailangan ko munang magbigay ng maikling disclaimer. Ang ating tatalakayan ngayon ay isang pagsusuring pangkasaysayan at kritikal na pag-aanalisa sa mga desisyong militar at politikal. Ang layunin ng video na ito ay magbahagi ng kaalaman at hindi para mang-insulto o manira ng anumang bansa, lahi o grupo ng mga tao. Ang kasaysayan ay ating guro at ang mga pagkakamali ng nakaraan ay nagsisilbing babala para sa ating kasalukuyan. Kung titingnan natin ang mapa ng Stalingrad noong taglamig ng 1942, makakakita tayo ng isang lungsod na wasak, nagyayelo at balot ng usok. Doon ang mga sundalong Aleman ay hindi na nakatingin sa kanilang mga mapa o sa abot tanaw ng labanan. Nakatingala sila sa langit, naghihintay sa mga eroplano ng Luftwaffe na parabang doon manggagaling ang kanilang huling kaligtasan. Ngunit sa halip na sapat na pagkain at bala, ang dumarating ay mga balitang hindi tugma sa realidad ng kanilang kumakalam na sikmura at nangangatog na mga tuhod. Dito pumapasok ang ating bida o marahil, ang ating kontrabida sa kwentong ito si Hermann Göring. Si Göring ay hindi lang basta opisyal. Siya ang Reichsmarschall, ang pinuno ng Luftwaffe at ang taong itinuturing na kanang kamay ni Adolf Hitler. Siya ay isang karakter na puno ng yabang, nababalot ng mamahaling alahas at mga medalyang siya rin ang nagdisenyo at may ego na kasing laki ng kanyang lumalaking pangangatawan. Ngunit sa Stalingrad, ang problema ay hindi ang kanyang ranggo kundi ang math ng realidad na pilit niyang tinalikuran. Ang tanong na ating bubuksan ay simple pero nakapanghihilakbot. Ang German Sixth Army ba ay natalo dahil sa lakas ng Red Army ng Soviet? O dahil mas pinili ng kanilang mga leader na maniwala sa isang magandang kasinungalingan kaysa sa isang pangit na katotohanan? Upang masagot ito, kailangan nating balikan kung paano nga ba napunta ang Germany sa bitag na ito at kung bakit ang Stalingrad ay naging hukay ng kanilang pinakamalaking pangarap. Noong 1942, ang Nazi Germany ay nasa isang krusada matapos mabigong tapusin ang Soviet Union sa loob lamang ng ilang buwan noong 1941, kailangan ni Hitler ng isang malaking panalo. Hindi na lang ito usapin ng pagkuha ng lupain. Ito ay usapin ng enerhiya at ekonomiya. Ang target nila ay ang Caucasus, isang rehiyong mayaman sa langis. Kung susuriin natin ng maigi, ang langis ang dugo ng makabagong digmaan, walang gasolina, walang tangke, walang langis, walang eroplano at kung walang mga ito, walang blitzkrieg. Ang Stalingrad ay nakatayo sa pampang ng Volga River, ang pangunahing daluyan ng transportasyon sa timog ng Russia. Kung makuha ito ng Germany, mapuputol ang supply line ng Soviet. Ngunit higit sa estratehiya, naging personal ito para kay Hitler. Ang lungsod ay may pangalan ni Joseph Stalin. Para kay Hitler, ang pagkuha dito ay isang simbolikong pagsampal sa kanyang mortal na kaaway. Sa madaling salita, naging usapang ego ang labanan at sa kasaysayan, kapag ang ego na ang nagdidikta ng military movement, asahan mong may sakunang parating. Dito natin makakita ang simula ng system failure. Habang ang Sixth Army sa ilalim ni General Friedrich Paulus ay pumasok sa loob ng Stalingrad, ang labanan ay naging Rattenkrieg o digmaan ng mga daga. Hindi ito ang mabilis na maneuver na nakasanayan ng mga Aleman. Ito ay labanan sa bawat palapag ng gusali, sa bawat sirang pader at sa bawat imburnal. Ang bentahe ng Germany sa teknolohiya ay nabura ng mga guho ng lungsod kung saan ang isang sniper o isang simpleng sundalong may granada ay kayang magpahinto ng isang buong platoon. Habang ang Sixth Army ay nakatutok sa pagkuha sa huling ilang metro ng lungsod malapit sa ilog, nakalimutan nila ang isa sa mga pangunahing batas ng seguridad. Huwag mong pababayaang mahina ang iyong mga gilid o flanks. Ang mga gilid ng German line ay binabantayan ng kanilang mga kaalyado, mga sundalong Romanian, Hungarian at Italian. Kung titingnan natin ng realistiko, ang mga puwersang ito ay kulang sa gamit, walang sapat na anti-tank weapons, at higit sa lahat, hindi sila ang prioridad ng German High Command pagdating sa supply. Ito ay maihahambing natin sa isang sitwasyon sa Pilipinas na pamilyar sa marami. Parang isang malaking kumpanya na ang front office ay napakaganda, naka-aircon at puno ng mga banyagang consultant, pero ang kanilang bodega at security sa likod ay butas ang bubong at kulang sa sahod ang mga tauhan.
Kapag dumating ang bagyo, hindi ang magandang reception area ang unang bibigay. Ang mahinang pundasyon sa likod ang unang guguho at kapag nangyari yun, damay ang buong gusali kahit gaano pa kagandang pintura sa harap. Noong Nobyembre 1942, inilunsad ng Soviet Union ang Operation Uranus. Hindi nila inatake ang 6th Army sa loob ng Stalingrad. Sa halip, tinamaan nila ang mahihinang flanks na hawak ng mga Romanian at Hungarian. Sa loob lamang ng ilang araw, ang depensa sa gilid ay napunit na parang papel. Ang dalawang malaking puwersa ng Soviet ay nagtagpo sa Kalach, sa likod mismo ng 6th Army. Sa isang iglap, ang hukbong Aleman na dati ay ang nangumubkob ay siya na ngayong nakakulong sa loob ng isang higanteng bilog. Ang tawag nila dito ay Kessel o Cauldron, isang malaking kaldero. At ang apoy sa ilalim ng kalderong ito ay ang paparating na taglamig, ang gutom at ang walang tigil na kanyon ng Red Army. Sa puntong ito, may pagkakataon pa sana ang 6th Army na sumubok ng isang breakout o tumakas palabas habang may lakas pa sila. Maraming general ang nagmungkahi nito. Pero si Hitler, mula sa kanyang ligtas na headquarters sa East Prussia ay nag-utos, walang aatras, manatili sa kinalalagyan. Ang Stalingrad ay dapat hawakan sa lahat ng paraan. Dito pumasok ang pinakamalaking psikolohikal na bitag ng isang diktadura. Sa isang sistema kung saan ang leader ay hindi gustong makarinig ng hindi, ang katotohanan ay nagiging isang uri ng kataksilan. Ang mga opisyal sa paligid ni Hitler ay natutong magsalita ng mga bagay na magpapasaya sa kanya sa halip ng mga bagay na kailangan niyang malaman. Ang realidad sa frontline ay sinasala, pinapaganda, at kung minsan ay tuluyang binabaluktot para lang hindi magalit ang Führer. Sa gitna ng krisis na ito, lumutang ang boses ni Hermann Goering. Nang tanungin kung kaya ba ng Luftwaffe na suportahan ang 6th Army mula sa himpapawid, nangako siya ng walang pag-aalinlangan. Kaya naming mag-deliver ng sapat na supply araw-araw, sabi niya. Ito ang tinatawag na Luftbrücke o air bridge. Ngunit kung susuriin natin ang math, ang pangakong ito ay hindi lang unrealistic. Ito ay isang mathematical na imposibilidad. At sa digmaan, ang maling math ay nangangahulugan ng kamatayan. Ang 6th Army ay nangangailangan ng minimum na 750 tonelada ng supply bawat araw para manatiling epektibo sa labanan. Noong lumaon, ibinaba ito sa 300 tonelada bilang absolute minimum para lang hindi sila mamatay sa gutom. Ang Luftwaffe sa pinakamagandang kondisyon nito ay bihira lang umabot sa 100 tonelada sa isang araw. Bakit? Dahil ang distansya ay malayo, ang panahon ay malupit at ang Soviet Air Force ay unti-unti nang nakukuha ang kontrol sa himpapawid. Bukod pa rito, ang mga airfield sa loob ng packet ay maliliit, madalas bombahin at nababalot ng yelo. Kung iisipin natin, parang isang pamilya sa Pilipinas na nahaharap sa krisis. Kapag tumaas ang presyo ng bigas, gasolina at kuryente ng sabay-sabay, hindi sapat ang sabihing kakayanin natin o may darating na tulong. Ang kailangan ay aktwal na pera at pagkain sa mesa. Sa Stalingrad, ang tulong na ipinangako ni Goering ay naging parang mga relief goods na nakapila sa baha pero walang truck na magdadala, habang ang mga opisyal sa itaas ay nagsasabing everything is under control. Dito natin dapat suriin ang karakter ni Goering hindi lang bilang commander, kundi bilang isang political performer. Mahilig siya sa imahe ng kapangyarihan. Nung simula ng digmaan, ang Luftwaffe ay tila hindi matatalo, pero sa Stalingrad ang kanyang reputasyon ay nakataya. Imbes na aminin na ang kanyang Air Force ay pagod na at kulang sa gamit para sa ganito kalaking gawain, mas pinili iyang magsinungaling para mapanatili ang kanyang posisyon sa mata ni Hitler. Ang kanyang katapatan ay hindi sa mga sundalong namamatay sa yelo, kundi sa kanyang sariling prestihiyo. Ang trahedya rito ay naniwala si Hitler sa pangakong ito dahil iyon ang gusto niyang marinig. Ginamit niya ang pangako ni Goering ay bilang dahilan para pagbawalan si General Paulus na sumubok ng breakout. Kung sinabi sana ni Goering ang totoo na hindi kaya ng Luftwaffe, baka napuwersa si Hitler na payagan ng 6th Army na umatras habang may oras pa. Ngunit ang komportableng kasinungalingan ay mas madaling tanggapin kaysa sa mapait na realidad ng pagkatalo. Ang math ng sakuna ay lalong lumala. Ang pangunahing eroplano ng Luftwaffe para sa transportasyon ay ang Junkers Ju-52. Bagamat matibay, ito ay luma na at mabagal. Sa bawat lipad nila patungo sa Stalingrad, kailangan nilang dumaan sa flak alley ng mga Soviet anti-aircraft guns. Maraming eroplano ang bumagsak bago pa man makita ang lungsod. Ang bawat eroplanong nawawala ay hindi lang bakal. Ito ay bihasang piloto, mechanics at higit sa lahat nawawalang kapasidad na hindi na mapapalitan. Sa puntong ito, kailangang linawin ang Stalingrad ay hindi lang kasalanan ng isang tao. Oo, si Goering ang nagbigay ng hollow promise. Pero ang buong German strategic system ay may diferensya.
Sila ay naging biktima ng kanilang sariling propaganda na nagsasabing ang willpower o lakas ng loob ng mga Aryan ay kayang talunin ang kahit anong lohistikal na problema. Naniniwala sila na ang kanilang teknolohiya at disiplina ay sapat na para baliin ang batas ng kalikasan at ang distansya ng Russia. Mayahambing natin ito sa mga maliliit na bansa tulad ng Pilipinas na kung minsan ay sumasandal sa pangako ng malalaking kapangyarihan. Kapag ang isang superpower ay nangako ng proteksyon o tulong, kailangang itanong, kaya ba talaga nila? O ito ba ay bahagi lamang ng kanilang political performance para sa sarili nilang interes? Ang kasaysayan ng Stalingrad ay nagpapaalala sa atin na ang mga pangako sa papel o sa harap ng kamera ay walang silbi kung hindi ito kayang suportahan ng aktwal na lohistika at kakayahan kapag dumating na ang totoong krisis. Habang lumilipas ang mga linggo sa loob ng Kessel, ang sitwasyon ng 6th Army ay naging impyerno sa lupa. Ang mga rasyon ay bumagsak sa isang maliit na piraso ng tinapay at manipis na sabaw bawat araw. Ang mga sundalo ay nagsimulang kumain ng kanilang sariling mga kabayo o mga hayop na dapat sana ay humihila ng kanilang mga kanyon at supply wagons. Nang maubos ang mga kabayo, wala na silang mobility. Ang isang hukbong hindi na makagalaw ay hindi na isang hukbo. Sila ay naging mga bihag na lamang na may hawak pang baril. Hindi lang gutom ang pumatay sa kanila. Ang lamig sa Russia noong 1942 ay umabot sa negatibong 30 hanggang 40 degree. Ang mga Aleman ay walang sapat na winter clothing dahil ang orihinal na plano ay tapusin ang digmaan bago pa mag-winter. Marami sa mga supply na ipinangako ni Göring kapag nakakarating man ay hindi ang kailangan ng mga sundalo. May mga kwento ng mga kahon na naglalaman ng libu-libong kondom o pampreserba ng sapatos sa halip na pagkain at bala. Isipin mo ang ironya, namamatay ka sa gutom pero ang dumating mula sa iyong gobyerno ay gamit na walang kinalaman sa iyong kaligtasan. Dito natin makikita ang epekto ng bureaucratic breakdown. Kapag ang communication line sa pagitan ng taas at baba ay naputol ng takot at sipsipan, ang resulta ay ganitong uri ng kaguluhan. Ang mga nasa opisina sa Germany ay nagpapadala ng kung ano ang nasa listahan nila nang hindi iniisip ang aktwal na pangangailangan sa nagyayelong impyerno ng Stalingrad. Ito ay isang klasikong halimbawa ng disconnect sa pagitan ng policymaking at reality on the ground, isang bagay na madalas nating makita kahit sa modernong gobyerno at malalaking korporasyon. Samantala sa labas ng pocket may isang huling pagtatangka na iligtas ang 6th Army. Ito ang Operation Winter Storm sa ilalim ni Field Marshal Erich von Manstein. Noong Disyembre 1942, sinubukan ng mga German tank units na butasin ang encirclement ng Soviet mula sa labas. Nakalapit sila hanggang sa layong 50 kilometro mula sa 6th Army. Kitang-kita na ng mga sundalo sa loob ng pocket ang liwanag ng mga kanyon ng kanilang mga tagapagligtas. Ngunit muli, ang utos ni Hitler ay naging hadlang. Tumanggi siyang payagan ng 6th Army na lumabas at makipagtagpo kay Manstein dahil ayaw niyang iwanan ng lupang nasakop na sa Stalingrad. Para sa kanya, ang pag-atras ay isang moral na pagkatalo na hindi niya matatanggap. Ang resulta, ang relief force ni Manstein ay hindi sapat ang lakas para mag-isa at ang 6th Army ay masyadong mahina para lumaban palabas ng walang direktang utos. Ang pagkakataong mailigtas ang libu-libong buhay ay lumipas dahil sa tigas ng ulo ng isang leader na mas mahal ang kanyang imahe kaysa sa kanyang mga tao. Ang sakunang ito ay hindi lang usapin ng militar, ito ay usapin ng moralidad. Habang ang mga sundalo ay naghihingalo, ang propaganda sa Berlin ay patuloy na nagpipinta ng isang larawan ng bayaning pagtitiis. Ginamit ang kanilang pagdurusa para pasiglahin ang damdamin ng mga tao sa Germany na tila ba ang pagkamatay sa gutom at lamig ay isang marangal na sakripisyo para sa bansa. Pero ang totoo, sila ay itinakwil na ng kanilang sariling sistema. Sila ay ginawang mga pawn sa isang laro ng chess na matagal na nilang talo. Kung titingnan natin ang bilang, mahigit 300,000 Axis troops ang nakulong sa Stalingrad. Pagdating ng katapusan ng labanan noong Pebrero 1943, humigit kumulang 71,000 na lamang ang natira para sumuko. Sa mga sumukong ito, wala pang 6,000 ang nakabalik sa Germany pagkatapos ng digmaan. Ang iba ay namatay sa mga bilangguan ng Soviet dahil sa sakit, pagod at ang pinsalang tinamo ng kanilang mga katawan noong panahon ng pagkubkob. Ito ang tunay na presyo ng pangako ni Göring at ng obsesyon ni Hitler. Isang buong henerasyon ng mga lalaki ang nawala hindi dahil sa kakulangan ng tapang, kundi dahil sa sistematikong pagkabigo ng kanilang pamunuan. Ang Stalingrad ay naging simbolo hindi ng tagumpay, kundi ng limitasyon ng kapangyarihan at ang panganib ng pakikinig sa sariling propaganda. Ang trahedya sa Stalingrad ay hindi natatapos sa huling putok ng baril noong Pebrero 1943.
Ang epekto nito ay umalingaw-ngaw sa buong mundo at kung susuriin natin ng maigi, binago nito ang daloy ng kasaysayan sa paraang hindi inasahan ng mga Nazi. Bago ang Stalingrad, ang German Army ay tila isang hindi matitinag na higante sa mata ng marami. Sila ang mga master ng Blitzkrieg, ang mga mananakop na tila laging may sagot sa bawat problema sa battlefield. Ngunit ang pagkawasak ng 6th Army ay bumasag sa aura of invincibility na ito. Ipinakita nito sa buong mundo na ang Germany ay maaaring magkamali, maaaring mapalibutan at maaaring matalo ng lubusan. Ito ay isang napakalaking psychological blow hindi lamang para sa mga sundalo sa harap, kundi para sa mga sibilyan sa loob ng Germany na nagsisimula ng magduda sa tagumpay na ipinapangako ng kanilang gobyerno. Sa panig naman ng Soviet Union, ang Stalingrad ay naging Great Patriotic War's turning point. Hindi lang ito tagumpay sa lupa, ito ay tagumpay ng kanilang sistema ng produksyon at determinasyon. Natutunan ng Red Army kung paano gamitin ang sariling taktika ng mga Aleman laban sa kanila. Ipinakita ng Soviet na kaya nilang magplano ng malalaking operasyon, magtago ng libu-libong sundalo para sa isang sorpresang atake, at higit sa lahat kaya nilang magtiis ng mas matindi kaysa sa kanilang kalaban. Ang moral boost na nakuha ni Stalin at ng kanyang mga general ay naging gasolina para sa kanilang pag-abante hanggang sa marating nila ang Berlin makalipas ang 2 taon. Ngunit may isang aspeto ng Stalingrad na madalas nating makalimutan, ang epekto nito sa mga kaalyado ng Germany. Ang Romania, Hungary at Italy ay nagpadala ng kanilang pinakamahuhusay na dibisyon para suportahan si Hitler, ngunit sila ang unang isinakripisyo sa mga flanks. Nang gumuho ang depensa at makita nila kung paano pinabayaan ng German High Command ng kanilang mga tropa, ang tiwala sa New Order ng Nazi ay tuluyang gumuho. Kung ikaw ay isang maliit na bansa o isang kaalyado at nakita mong ang iyong malakas na partner ay handa kang iwanan sa gitna ng bagyo para lang isalba ang sarili nitong imahe, natural lang na magsimula kang maghanap ng exit strategy. Dito natin makikita ang isang mahalagang aral para sa mga bansang tulad ng Pilipinas. Sa pandaigdigang politika, ang mga malalaking kapangyarihan ay laging may sariling agenda na uunahin bago ang kapakanan ng kanilang mga partner. Ang kasaysayan ay puno ng mga halimbawa kung saan ang mga maliliit na bansa ay naging collateral damage sa tunggalian ng mga higante. Kaya naman, ang soberanya at ang kakayahang tumayo sa sariling paa ay hindi lamang usaping politikal, ito ay usapin ng survival. Kung ang ating seguridad o ekonomiya ay masyadong nakadepende sa pangako ng isang dayuhang kapangyarihan, tinatanggap din natin ang panganib na kapag nagbago ang ihip ng hangin, tayo ang unang magbabayad ng presyo. Balikan natin ang issue ng logistics dahil ito ang tunay na silent killer sa Stalingrad. Sa modernong panahon, ang logistics ay hindi lang tungkol sa bala at kanyon. Ito ay tungkol sa supply chains ng langis, microchips, pagkain at teknolohiya. Para sa isang Pilipino, ito ay nararamdaman natin sa tuwing tumataas ang presyo ng gasolina o kapag may krisis sa supply ng bigas. Ang ating national logistics ay ang pundasyon ng ating katatagan bilang bansa. Kung hindi natin kayang pakainin ang ating sarili o patakbuhin ang ating mga industriya nang hindi umaasa sa manipis na air bridge ng mga import, palagi tayong magiging vulnerable sa mga krisis na labas sa ating kontrol. Ang Stalingrad ay nagpapaalala sa atin na ang math ay hindi nagsisinungaling. Kung kailangan mo ng 300 tonelada pero 10 lang ang dumarating, kahit gaano pa katindi ang iyong pagmamahal sa bayan o ang iyong tapang, kalaunan ay bibigay ang iyong sistema. Ang realidad ay hindi nababaluktot ng simpleng willpower lamang. Kung susuriin natin ang pagkabigo ni Goering at Hitler, makikita natin ang 3 antas ng pagkakamali na madalas maulit sa kasaysayan. Ang una ay ang tinatawag nating strategic arrogance. Naniwala ang Nazi leadership na dahil mas superior sila, ang mga limitasyon ng distansya at panahon ay hindi aplikable sa kanila. Ang pangalawa ay ang operational blindness. Dahil sa takot sa diktador, ang mga opisyal ay tumitig lamang sa kung ano ang gusto nilang makita. Hindi nila pinansin ang mga babala ng kanilang sariling intelligence at mga general sa frontline. Ang impormasyon ay naging tool ng politika sa halip na tool ng katotohanan. At ang pangatlo na siyang pinakamabigat ay ang moral failure. Alam ni Goering na hindi niya kayang tuparin ang kanyang pangako. Alam ni Hitler na ang 6th Army ay nasa bingit ng kamatayan. Ngunit mas pinili nilang protektahan ng kanilang prestihiyo kaysa iligtas ang buhay ng kanilang mga sundalo sa isang sistema kung saan ang loyalty performance ay mas mahalaga kaysa sa kompetensya. Ang katotohanan ay nagiging unang biktima
Ang mga taong dapat nagsasabi ng hindi kaya ay napipilitang magsabing kakayanin po dahil ang pagsasabi ng totoo ay katumbas ng pagtatapos ng kanilang career o buhay. Ito ang panganib ng mga echo chambers kahit sa modernong panahon ng social media. Kapag ang mga leader ay nakapaligid lamang sa mga taong sumasang-ayon sa kanila, nawawala ang kanilang koneksyon sa realidad. At sa huli, ang mga taong nasa ibaba, ang mga sundalo, ang mga manggagawa, ang mga ordinaryong mamamayan ang siyang sumasalo ng bigat ng maling desisyong iyon. Ang pangako ni Goring ay naging isang uring o piyate o pampamanhid. Pinatagal nito ang ilusyon na may pag-asa pa, na hindi na kailangan gumawa ng mahirap na desisyon tulad ng pag-atras. At sa digmaan, ang bawat araw na lumilipas sa ilalim ng ilusyon ay nangangahulugan ng libu-libong karagdagang kamatayan. Isipin natin ang sundalong Aleman sa Stalingrad, nakabalot sa basahan, nagtatago sa isang butas sa gitna ng yelo. Ang kanyang tanging pag-asa ay ang tunog ng makina ng eroplano sa langit. Para sa kanya, ang pangako ng kanyang gobyerno ay hindi lang balita, ito ang manipis na hibla na nag-uugnay sa kanya sa buhay. Ngunit ang hiblang iyon ay binuo mula sa kasinungalingan at yabang nang mapagtanto niya na walang sapat na tulong na darating. Hindi lang ang kanyang katawan ang bumigay, kundi pati ang kanyang paniniwala sa sistemang kanyang pinaglilingkuran. Ito ang pinakamasakit na bahagi ng Stalingrad, ang pagtataksil ng isang gobyerno sa sarili nitong mga anak. Kung titingnan natin ng realistiko, ang Stalingrad ay isang aral tungkol sa limitasyon ng ego. Ang mundo ay isang komplikadong sistema na hindi sumusunod sa dikta ng isang tao kahit gaano pa siya kapangyarihan. Ang panahon, ang distansya, ang gutom, at ang determinasyon ng kalaban ay mga puwersa na hindi kayang burahin ng propaganda. Sa huli, ang 6th Army ay hindi lang natalo ng Red Army. Natalo sila ng isang leadership na mas minahal ang sarili nitong alamat kaysa sa katotohanan. Ang Stalingrad ay ang lugar kung saan ang kasinungalingan ng Nazi Germany ay bumangga sa pader ng realidad at ang resulta ay isang sakuna na ang laki ay mahirap nating isipin hanggang ngayon. Bilang mga Pilipino na nabubuhay sa isang mundong mabilis nagbabago at puno ng geopolitical na tensyon, kailangan nating baunin ang aral na ito. Huwag tayong masilaw sa mabulaklak na pangako ng mga makapangyarihan, lokal man o dayuhan. Laging tanungin, kaya ba talaga nila? Ano ang lohistika sa likod ng pangakong ito? At sino ang magbabayad ng presyo kapag ito ay nabigo? Ang kasaysayan ay hindi lang listahan ng mga petsa at pangalan. Ito ay isang koleksyon ng mga aral tungkol sa kung paano tayo dapat kumilos bilang mga tao at bilang isang bansa. Ang Stalingrad ay nagtuturo sa atin ng katapatan sa katotohanan kahit gaano ito kapait, ang tanging paraan para maiwasan ang mga trahedyang hindi na sana kailangang mangyari. Sa Stalingrad, hindi lang natalo ang isang hukbo, nabunyag ang isang mapanganib na aral ng kasaysayan. Kapag ang leader ay mas mahal ang ilusyon kaysa katotohanan, ang unang namamatay ay hindi ang kasinungalingan kundi ang mga taong naniwala rito. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa malalim na pagsusuring ito. Hanggang sa susunod na kwento ng ating kasaysayan, manatiling mapanuri at laging hanapin ang katotohanan sa likod ng mga pangako